الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay natatangi at nauukol lamang sa Panginoong Allah, ang nag-iisa at nagbubukod tangi. Ang Allah ang siyang walang katambal at kawangis. Ang Allah ang pinakamahabagin at pinakamaawain sa kanyang mga alipin. Ating idinadalangin naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ay itampok nawa ng Allah sa ating dakilang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampo ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanyang matuwid na kapamaraanan. Mga minamahal na magulang at kapatid sa Islam, mga taga-subaybay ng ating mga aralin dito sa ating Facebook page Dilam Da'wah Center at sa ating group chat sa Messenger, online class, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating lingguhang pag-aaral kung saan ating tinatalakay, pinag-aaralan ang iilang mga mahahalagang aralin, no? At mga usapin sa pananampalatayang Islam. Atin pong tatalakayin sa maikling oras na ito ay ang patungkol sa awqatus salat o awqatus salawat. Sa Tagalog, ibig sabihin po niyan ang mga itinakdang oras ng mga sala. Natalakay na po natin kamakailan na ang sala ay mayroong mga syurut. Ibig sabihin po ng syurut, mga condition. Bago po tayo magsagawa o tumindig ng sala, marapat po muna nating kumpletuhin at buuin ang mga syurutus sala o ang mga kondisyon ng sala. Kabilang po sa kondisyon ng sala ay ang dukhulul waqt o ang pagpasok ng tamang oras ng pagdarasal. Atin pong sisimulan itong aralin natin sa pamamagitan ng maikling pagbabalik tanaw. Nabanggit po natin kamakailan na ang sala ay nasa dalawang uri o nasa dalawang kategorya. Meron pong sala na obligado. Ito po yung 5 wakto o 5 beses, 5 ulit na pagdarasal sa isang araw, which is ito po yung rukn athani, pangalawang haligi ng Islam, no? Pagkaraang sumaksi ang isang tao ng la ilaha illallah, sinaksihan niya ang pagiging isa at pagbubukod tangin ng Allah sa pagsamba. Kanyang sinaksihan na si Propeta Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Pagkaraan po niyan, yung shahadatain na tinatawag, no? Marapat po sa isang Muslim na kanyang gampanan ang 5 obligadong pagdarasal. Okay. Dito po sa ating paksa, ito po yung tatalakayin natin. Ito po yung mga pagdarasal na kinakailangan na itindig sa kanyang mga itinakdang oras. Hindi po maaari na atin pong isasagawa ang 5 beses na pagdarasal na wala sa oras, no? Ang Allah ay nagwika sa Suratun Nisa, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sa pinakamagaang pagsasalin sa ating wikang Tagalog, katiyakan na ang sala, no? Ang pagdarasal, ang obligadong pagdarasal, ito ay inobliga ng dakilang Allah sa mga mananampalatayang alipin ng Allah sa mga itinakdang oras nito. May isang lalaki na lumapit kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Nagtanong ang isang lalaki na ito,
Ya Rasulallah, o sugo ng Allah, ano po ba ang mga gawaing kaibig-ibig, no? Lubos na kaibig-ibig at kamahal-mahal sa dakilang Allah? Sinabi ni Propeta Muhammad, as-salatu ala waqtiha. Ang pagsasakatuparan o ang pagtindig ng sala sa mga itinakdang oras nito. Ang lalaki ay nagdagdag ng tanong, thumma ay, at ano pa po ba o sugo ng Allah? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, ang magandang pakikitungo, pakikisalamuha sa mga magulang, sa nanay at sa tatay, sa mga magulang na nagpakahirap sa pag-aalaga sa atin, no? Marapat silang suklian sa kanilang kabutihan, no? Igagalang ang kanilang mga utos, pangingilagan ang kanilang mga ikinagagalit at ipinagbabawal sa ating mga anak. Okay. Ang sahaba ay nagtanong, thumma ay, ano pa po ba o sugo ng Allah? Sinabi ni Propeta Muhammad, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng Allah laban sa mga nang aapi sa Islam at sa mga Muslim. Okay. So dito po sa marangal na hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad, kanyang binanggit ang kauna-unahang pinakaiibig at pinakamamahal ng Allah na ginagawa ng kanyang mga alipin, which is ang sala. Okay. Pangalawang uri po ng sala, ang tinatawag nilang sala na voluntaryo. Voluntary prayer. Ito pong voluntary prayer, no? Hindi po tayo mananagot at magkakasala sa Allah kung atin po itong hindi maisa sa katuparan. Unlike po doon sa as-sala al-wajiba, no, o di kaya fard, ang obligadong pagdarasal, ito po ay inobliga ng Allah sa lahat ng kanyang mga alipin. Wujuban ainiyan, no, individually obligatory. Ang bawat isa sa atin ay mananagot sa kabilang buhay kung ito ay maging palpak, no? Hindi natin ito maisa katuparan ng maayos at tama. Okay. So ngayon, atin pong pakatatandaan, no, na ang 5 obligadong pagdarasal ay binubuo ng 5, no? 5. Una, al-fajr, o di kaya isang katawagan dito, as-subh. Al-fajr. Pangalawa, al-zuhr. Pangatlo, al-asr. Pang-apat, al-maghrib. Pang-5, al-isha. Ulitin po natin. Ito po ang 5 katawagan sa 5 pagdarasal na inobligan ng Allah sa kanyang mga aliping mananampalataya. Al-fajr, sa isang katawagan po, as-subh. Pangalawa, al-zuhr. Pangatlo, al-asr. Pang-apat, al-maghrib. Pang-5, al-isha. Okay. So, bawat isa po dyan, meron pong exactly time kung kailan po ito itinitindig. At meron din pong exactly time kung kailan ito natatapos. Okay. Una, al-fajr. Ang fajr ang kauna-unahang sala na ititindig ng isang Muslim o di kaya Muslima sa araw niya. Ang fajr po ayon sa ating mga magigiting na scholar, mga ulama sa Islam, kahabagan nawa sila ng Allah, ay nagsisimula sa pagsapit ng madaling araw hanggang bago sumikat ang araw. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay nagsisimula sa madaling araw, no? Hanggang bago sumikat, no? Before tulu', no? Qabla tulu' ash-shams, bago sumikat ang araw. Okay. Ibig sabihin po nito, no? Madaling araw, doon po nagsisimula yan, no? At ito po ay magwawakas matatapos bago sumikat ang araw. Ibig sabihin, ang hangganan po nito ay kapag sumikat na ang araw, dito po ay matatapos na ang waktu ng fajr. Sa mga kumbaga tumitingin sa mga kalendaryo, pwede rin po sa Google,
no, sa mga website sa Google, sa Islamic Finder, no, o di kaya sa calendar ng Qura sa Makkah. Masa-search nyo po yan kung ano yung exactly time kung gagamit po tayo ng relos, no, kung gagamit po tayo ng mga orasan, no. Ilalagay mo lang po yung exactly time mo. Halimbawa, taga Pilipinas ka, ilalagay mo doon Philippines country. And then pag na-type mo na yung Philippine, lalabas po yung napakaraming city. Halimbawa po ako dito sa aming lugar, sa Quezon City, no? Ang Salatul Fajr po dito, no, kung ating pagbabasihan ang ating mga orasan ay 4:25. Ayan. Pagpatak po ng 4:25, ang ating mga bahay dalanginan, ang mga masajid, ang mga musalla, no, ang mga moske, sila po ay nagsasagawa ng adhan. Ibig sabihin po ng adhan, ito po yung pagtawag sa pagdarasal tuwing pumapasok ang oras ng pagdarasal. Ito po yung nadidinig nating binabanggit ng mga Muslim sa mikropono, no? Atin po yung nadidinig sa mga karatig nating mga lugar na mayroong mga moske. Okay, so yan po yung una. Al-Fajr, magsisimula po yan madaling araw at magwawakas bago sumikat ang araw. Okay. Pangalawa po, Adh-Dhuhr. Adh-Dhuhr. Okay, ang Adh-Dhuhr naman, ayon sa ating mga fuqaha, ay nagmumula o di kaya magmumula ang kanyang oras sa paglihis ng araw sa katanghaliang tapat. Ayan, ito naman po, pagbabasihan po dito ay yung galaw ng araw. Kapag ang araw ay nasa gitna na po, no, nasa gitna na po ng langit, no, at palihis na po siya bandang pakanluran, no? Bandang pakanluran. Hanggang ibig sabihin tanghaling tapat, lilihis ang araw bandang pakanluran, no? At ito po ay magtatapos, no, hanggang sa ang isang bagay at ang anino nito ay bago maging magkasing haba. Ibig sabihin po niyan, kung ang isang tao ay lalabas sa kanyang pamamahay at ang araw ay nasa kanyang ulo, nasa kanyang itaas, no? Kapag ang anino ng kanyang sarili ay malapit ng magkasing haba, bago magkasing haba. Ibig sabihin, malapit na po magpantay ang isang bagay at ang kanyang anino, dito po matatapos ang waktu o di kaya oras ng pangalawang pagdarasal o ang dhuhr na tinatawag. Okay, malinaw po yan. Pangatlo, al-asr. Ang pagdarasal na al-asr na tinatawag. Ayon sa ating mga fuqaha, mga scholar, ito po ay nagsisimula kapag ang isang bagay at ang anino nito ay magkasing haba na hanggang bago lumubog ang araw. Okay. Ito po ay dadating kapag ang isang bagay, pag itinapat po sa araw, no, ay kasing haba niya na. Ayan, kasing haba niya na ang kanyang anino. At ito po ay magwawakas, matatapos kapag malapit ng mag-sunset o lumubog ang araw at magtakip silim na. Okay. Pangatlo, al-maghrib. Ang pagdarasal na maghrib na tinatawag. Ito po ay nagsisimula kapag lumubog na ang araw. Pag lumubog na ang araw hanggang bago maglaho ang takip silim. Ibig sabihin po ng takip silim, ito po yung mamula-mula na ating nakikita sa kalangitan sa tuwing lumulubog ang araw. Dala po yan ng pagpapalit ng gabi at ng hapon at ng gabi, no? Ang natitirang aninag na lang sa araw ay parang mapula-pula sa kalangitan. Okay. Ayon dito, ang pamumula sa langit ay resulta ng paglubog ng araw, no? Nakikita po natin yan kapag ating tinatanaw ang sunset sa mga magagandang lugar, no? Okay. Panglima, al-isha.
ang tinatawag na Isha prayer. Ito ay nagsisimula kapag naglaho na totally ang takip silim. Ibig sabihin yan kapag nawala na ang takip silim at dumilim na ang kapaligiran, dumilim na ang langit at ang kapaligiran hanggang bago maghating gabi. Ayan, hanggang bago maghating gabi. Ayan. Okay, so ito po yung mga wakto o di kaya mga itinakdang oras ng pagdarasal na obligado. Pakatatandaan po natin, ito po mga binanggit ng ating mga ulama sa kanilang mga libro, ito po ay pagtatansya kapag wala po tayong kalendaryo na ginagamit. Nataon halimbawa na tayo ay nasa lugar na wala tayong makitang kalendaryo ng Islamic calendar. Hindi natin makita ang mga time of prayer every day, no? Daily time prayer. At wala rin po tayong ma-access na internet. Hindi po natin ma-search ang exactly time ng pagpasok ng mga wakto. So ito po yung origin na pinagbabasihan. Mula pa po sa panahon ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sa panahon ng kanyang mga companions, sa panahon ng mga salafus saleh. Okay. Kung tayo ay may mga kalendaryo, halimbawa po tayo po ay may relo, gaya po ng ginagamit kong relo, dito po sa relo kong ginagamit, meron pong timer. Ibig sabihin, pag dumating po yung wakto, dito po sa Pilipinas, automatic tumutunog po itong relo ko. No? Pwede rin gumamit tayo ng mga calendar na dinidistribute ng ating mga ulama sa mga moske. Nandiyan po ang islamicfinder.com at saka yung calendar ng Qura sa internet. Wala pong masama na tayo ay gumamit niyan. Isa pang patunay na pumapasok na ang oras ng pagdarasal kapag nadinig na natin ang adhan o ang panawagan na isinisigaw sa mga bahay dalanginan. So tayo po ay mapalad dito po sa Pilipinas, no? Marami pong mga moske dito. Okay, pwede rin po tayo magtanong sa ating mga kapatid na Muslim. Kung tayo po ay wala sa Islamic community, Islamic area, pwede pong i-chat natin. Pwede kaya tawagan ang ating mga kapatid na Muslim. Okay, hanggang dito na lamang po. Dalangin po natin na tayo ay gawaran ng Allah ng tunay at tapat na pagkatakot. Tayo ay kanyang pagkalooban ng sapat at tamang kaalaman sa kanyang relihiyon. Nang sa gayon ating naisa sa katuparan ang kanyang mga utos at tagubilin, ating napangingilagan ang mga ipinagbabawal ng dakilang tagapaglalang sa atin. Naway patawarin ng Allah ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ng ating mga magulang, ang kasalanan ng ating mga kamag-anak. Itampok nawa ng Allah ang kapayapaan sa ating huling sugot propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.